Sobrang gutom at uhaw. Namamalimos na ang ilang residente sa Surigao City. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa gitna na ng kalsada, nanlilimos ang mga nasalantang residente ng Surigao City. Lahat sila umaasang maaambunan ng kahit kaunting pagkain o pera mula sa mga dumaraang motorista. Ang kanila kasing bahay at kabuhayan biglang nawala matapos manalasa ang bagyong Odette. Kaya marami sa mga taga rito sa tabing kalsada na muna natutulog. Sa covered court naman ito sa Barangay San Juan, maagang nag-abang ang ilang mga residenteng umaasang makakakuha ng ayuda mula sa pamahalaan. Hanggang ngayon daw kasi wala pa rin silang tulong na natatanggap. Kay, mga dilata-dilata lang yan. Laking tulong na rin po yan sana kung meron. Pantay-pantay ang pagbigay. Di kisyo kay may pera ka, mayaman ka o ano. Wala yan. Lahat tayo, dinaanan tayo ng bagyo eh. Kaya ma'am, mingan ko ma'am, basta sakali makakuha kong bugas. Ipinaliwanag naman ni Mayor Ernesto Matugas Jr. kung bakit natagalan ang distribution ng relief goods. Ngayon lang po, no, kasi syempre naiintindihan naman po namin yung mga tao, mga employees po namin na uunahin talaga po nila ang pamilya nila. Affected po talaga lahat. So, nung Saturday, Sunday, konti lang talaga po ang nakapag-report. Kaya hindi po kami masyado nakagalaw. Pero nag-focus pa rin po kami sa clearing ng mga city roads. Wala na ngang pagkain, wala pang kuryente. Sa dami ng poste ng kuryenteng binuwal ng bagyo, aabutin pa raw ng 2 hanggang 3 buwan bago tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa buong lungsod. Wala pa ring signal sa Surigao City kaya pahirapan pa rin ang consolidation ng data ng LGU. Sa inisyal na report, 2 ang namatay habang 56 naman ang sugatan sa Surigao City na isinailalim na rin sa state of calamity.